Hallelujah. At mag-aaral na tayo ng salita ng Diyos, hallelujah, sa oras na ito. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa abroad ng mga kapatiran, ating minamahal na mga viewers. Hallelujah. Kayo po'y patuloy na umantabay sa ating banal na gawain. Tayo natin mag-aisang manalangin. Opo, mapagpalang Diyos, mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus, salamat po muli sa gabay at patnubay mo na kami na nandito sa banal na gawain upang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Pinakamamahal po Jesus, salamat po muli sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan ng kapuspusan na yung banal na Espiritu ang nagiging kalakasan namin, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga kapatid na kadalo. Salamat sa mga patotoo namin napakinggan sa awitin ng choir. Hallelujah, sa paglangis mo sa boses ng mga choir members, mahal na Panginoon. Hallelujah. Upang maging daluyan, hallelujah, spiritual na pagpapala, mga awiting papuri, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga kapatid na nagsisikap na makadalo at sa mga viewers namin, mahal na Panginoon. Salamat po sa gabay at patnubay mo sa lahat na naabot namin ng gawain mo, mahal na Panginoon, sa pangkalahat ng panalangin namin, mahal na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda. Father, in the name of dearest Jesus, I beseech the Lord God to bless thy word. Please, dearest Jesus, open your minds and understanding, my beloved brethren, especially the new ones, O Lord God, impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless thy word, Father of Jesus. Use me, Lord, as an instrument of your gospel, to preach your gospel with love and power. Thou said, I will hindrances cast out in Jesus' name. Bless thy word, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Be seated, beloved brethren. Lahat natin mga kapatiran sa abroad, hallelujah. Luzon, Visayas, Mindanao, hallelujah. Huwag natin kakalimutan, mga kapatid ko, ang turo ng ating parents in the Lord, hallelujah. Hallelujah, na tayo po ay magpahalaga sa ating kaligtasan. Amen. Hallelujah, hanggat maaari nga, makadalo tayo palagi pag may gawain tayo. Dito katulad sa Banggar. Ang gawain natin ay Merkules, hallelujah. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon, pag Merkules, at kapag araw po ng Biyernes, overnight prayer natin. Mag-overnight po kayo, mga kapatid ko, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ng Sabado. Hallelujah. At pag araw po ng Linggo, ang ating gawain alas 10 din ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya pag araw ng Merkules, Biyernes at Linggo, dapat yung daluhan. Dahil yan po ang ating pagtitipo ng mga banal. Amen. Dahil sabi ng Biblia, huwag natin kalimutan ang pagkakatipo ng mga banal. Hallelujah. At huwag natin sasadyain. Hallelujah. At kumbaga sa pangangaral ng salita ng Diyos, huwag tayo maging pipili. Huwag natin piliin yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Preacher man yan, ordained preacher man yan, kahit na sino yan na pinatatayo sa banal na pulpito. Natin yung sinasabi dahil Word of God. Ang Word of God ay pagkain ng ating kaluluwa. Amen. Hallelujah. At hindi tayo pwedeng maging marunong sa mga nangangaral dahil sila yung nilagay ng mahal na Panginoon para mangaral ng salita ng Diyos. Tayo po ang papel natin ay tagapakinig. Tagapakinig na dapat natin sundin yung sinasabi sa banal na pulpito. Amen. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan sa Roma 8:14, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Amen. Ako anak ng Diyos, kayo na nandyan sa inyong mga upuan, sa inyong mga nanonood, anak kayo ng Diyos. Hallelujah. Lahat tayo na nagpapahalaga sa ating kaligtasan, anak ng Diyos. Amen. Kaya tayo po ay patuloy nagpapaabot ng ating dobleng paggalang sa ating mga pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, beloved Almeda children, sa buong Almeda family. Hallelujah. Dahil lahat sila ay may mga pamilya na. Lahat po ng mga Almeda children, lahat po yan ay may mga pamilya na. Kaya ang ating mga pastor, marami na siyang apo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Kaya pag tayo po'y nagpahalaga sa ating kaligtasan, tayo ang makikinabang. Dahil sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Amen.
At ang pangangaral natin ng salita ng Diyos, sinasabi nga natin, magpumili tayong pumasok sa makipot na daan, makipot na pintuan, dahil ang dulo ay buhay na walang hanggan. Amen. Ang dulo ay kaligtasan. Kaya hindi tayo pwedeng gagawa ng ating sariling daan. Baka yung daan na gagawin natin ay magpapahamak sa atin. Dahil sabi ng Biblia, mayroong mga bulag na taga-akay ng kapwa bulag na sa hukay mapupunta sa kapahamakan. Kaya nga sabi, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death. Kaya mayroong mga daan na akala ng iba ay tama na. Akala nila yun na yung katotohanan. Pero ang sabi ng Biblia, ang tanging daan na nasa banal na kasulatan, sa John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. Amen. Siya ang daan, siya ang buhay, at siya ang kaligtasan. Siya yung katotohanan. Kaya nga pag naglingkod tayo sa mahal na Panginoon, pinapangaral natin dito, pag natagpuan mo yung katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Pag natagpuan mo ang tama at totoong paglilingkod sa Diyos, ikaw ang makikinabang. Hindi ang kapitbahay mo. Hindi ang mga kaibigan mo. Ikaw mismo na naglilingkod sa Diyos ang makikinabang. At ito po ang ating tandaan. Hindi lahat tayo ay binigyan ng karapatan ng Diyos na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan kung, ito na kasi merong kung, if pag ikaw ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, bagamat dumadalo ka, ikaw ay magiging Kristiyanong hindi tagatupad. Dumadalo ka lang eh. Ano yan? Para magkaroon ka ng attendance. Ikaw ay present ng Miyerkules, ikaw ay present ng Biyernes, ikaw ay present ng Linggo. Sa ibang mga gawain, nagkaroon ng mga pagbabago ang mga schedule ng gawain. Merong ng Martes, merong Webes, merong Sabado. Nagkaroon ng konting pagbabago. Yung Miyerkules, naging Martes. Yung Biyernes, naging Webes. Yung Linggo, naging Sabado. Kaya maganda nga ngayon wala nang bakante. Lahat ng araw, pwede nang daluan ng kapatiran. Yung iba nga, meron ng gawain ng Lunes eh. Dahil yung Linggo, hindi sila magkaroon ng pagtitipon kasi bawal nga yung mass gathering. At wala yung hindi na nasusunod yung social distancing. Kasi pag Linggo, lahat ng mga kapatiran, obligado na talaga nadadalo. Kaso nga, hindi na iiwasan na magkaroon ng siksikan. Kaya yung ibang mga barangay kapitan, pinai-stop yung mga gawain. Tandaan natin, hindi pa tayo nakakalaya ng gusto sa COVID-19. Katunayan sa buong mundo, almost 13 million na ang may sakit. Ang namamatay yata, malapit na maging 1 million. At ang nakaka-recover, pakilagay nga dyan. Tingnan nyo. Ang namamatay na, magmula noong September 19, 953. 563. Yung namamatay noong September 19. Ngayon, September 20. Ang namatay na, 961. 461. Imagine sa isang araw, ang namatay 8,000. Hindi ka matakot? September 19, 953 ang total ng namatay. 563. Ngayon, September 20, hindi pa natatapos itong September 20. Hapon pa lang.
961,461. Imagine ang namatay kagad, 8,000. Grabe. Tingnan nyo yung nakaka-recover. Yung nakaka-recover, noong September 19, 22,241,433. Ngayon, isang araw, ang naka-recover medyo madami. 22,587,826. Medyo nadagdagan ang naka-recover. Pero tignan niyo yung nagkaroon ng sakit. Ang bilis, terrible. Noong September 19, ang may sakit, 30,581,390. Ngayon, September 20, ang nagkasakit kagad. 30,991,302. Grabe yung nadagdag. Terrible. Imagine sa buong mundo yan, araw-araw may nadadagdag na nagkakasakit. Araw-araw may nadadagdag na namamatay. Ang question nga, yung namamatay, walang Kristo sa puso. Dituloy na sa impyerno, sabi ng Biblia, wala siyang tagapagligtas. Sa Pilipinas, umabante na tayo. Ang Pilipinas, dati number 22 sa worldwide. Sa Asia, number 8 tayo. Ngayon, ang may sakit na sa atin, 279,526. Ang nadagdag, nako, Diyos ko. 283,460. Ilan na nadagdag? Almost 4,000. Diyos ko po. Ang namamatay, 4,830. Ngayong araw nito, ang namatay, 4,930. 100 ang namatay ngayong araw na ito sa iba't ibang lugar. Ang naka-recover, 208,790. Ang may sakit ang naka-recover nung nakarang araw, nung September 19. Ngayon, September 20. 209,885. Ibig sabihin, 1,000 ang naka-recover. Mabuti-buti, 1,000. Kaso yung nagkakasakit, talagang hindi kumukonti, nadadagdagan. 1,000 lang ang naka-recover, pero ang nagkasakit ngayon ay almost 4,000. Kaya wala talagang magagawa kundi ang tao maglingkod sa Diyos. Dahil ang Biblia nagsasabi, ang Diyos ay hindi naglalagay ng karamdaman sa tao. Ang Diyos ay nagpapagaling. Amen. At ang kagandahan sa ating gawain, meron nagpe-pray. Andyan ating mga pastor, nandyan ang Beloved Almeida family, nandyan ang mga manggagawa. Kaya tayo ay pinagpala ng malapay noon sa ating gobyerno, meron silang frontliner. Yung mga nagtatrabaho sa ospital, mga doktor, mga nurses, mga health worker. At kung ano-ano pang mga trabaho, yung mga frontliner. Sa atin naman, sa church, meron tayong spiritual frontliner. Kaya nga sinasabi ko, kung lahat ng grupo ng mga mananampalataya, lahat ng grupo ng sekta, bawat isang organisasyon, sekta na kinalalagyan, dapat meron siyang representative na 10. 10 Eh, ang sinasabi nila, meron tayong 7,000 mahigit na reliyon. Ngayon, kung meron bawat isa 10, di malaking bilang sana yan. Na magkakaroon ng prayer lagi, prayer and fasting ang gagawin. Kaso nga, mahirap mang makumbinsi yung iba. Mahirap makumbinsi. Dahil dito, ang ilalagay mo sa sarili mo, yung kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng tao. Amen! Kasi kung kalooban ng Diyos ang gagawin natin, ang Diyos ay sasama sa atin. Ngayon, pagkakalooban gagawin natin, paano siya kikilos? Paano magkaroon ng kapangyarihan ng Diyos? Ikaw doon yan, kalooban ng tao nagtatrabaho, araw-araw, para kumain, para may financial support sa kanyang pamilya. Pag hindi siya magtrabaho, ang idadaing ng kanyang pamilya yung gutom. Baka mamatay sila sa gutom. Hindi mamatay sa sakit. Kaya dapat dito, meron talagang patnubay ng Diyos. Amen. Hindi basta-basta.
Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, tayo na mga nandito sa church natin, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako'y naniniwala na tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. Amen! Imagine kung kailan nagkaroon ng edad yung mga kapatiran natin. Yung iba ay 50 years old na, 60 years old, 70 years old, 80 years old. Ang pinakamatanda nating kapatiran dito, itong Nanay Irene Borja natin, 95 years old na siya. Pero nandito, naglilingkod sa Diyos. Amen, nagpapahalaga sa kanyang kaligtasan. Dahil nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos sa gawain at naramdaman niya yung kanyang pagdaing sa Diyos, yung prayer niya, pinakikinggan ng Diyos. Amen! Yan ang prebat ebidensya, yan ang sinasabi ng signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Kaya pati sa ating mga kapatiran nasa abroad, ating mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao, ang gospel ay power of God unto salvation. Kaya hindi basta-basta itong kaligtasan natin natagpuan dahil nandito nga tayo sa buong katotohanan. Amen! Sinasabi natin na tayo na sa buong katotohanan dahil sabi ng Biblia, lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Amen! Kapag anak ka ng Diyos, ay kapag mana ka ng buhay na wala hanggan. Ngayon, nandito ka sa ating gawain, pilitin mo yung sarili mo na pumasok ka sa makipot na daan na ang dulo ay buhay na walang hanggan. Amen! Hindi ka magpapadaya. Dahil ang ating paglilingkod sa Diyos ay kanya-kanya tayo. Work out your own salvation. Hindi pwedeng makisama-sama ka lang. Pwede pagkapamilya mo, kakain kayo sa isang hapagkainan. Nandyan yung kanin, nandyan yung ulam. Oh, okay na. Pero pag may naiwanan na hindi nakakain, kailangan tirahan mo yun. Dahil pag hindi mo tinirahan yun, nako, aawayin kayo. Dahil kumain kayo na nakalimutan nyo siya. Kaya kailangan meron kang maititira doon sa hindi mo nakasabay na kumain. Halimbawa, ang ulam nyo lechon, ako, di napakasarap. Tapos, ang sausawan nyo, talagang masarap, sarsa. Tapos, kanin. Kung kailan masarap ang ulam, talaga doon nag-aagawan ng tao sa kanyang kakainin. Pero pag yung ulam, nako, titignan na yung ulam. Anak mangan. Daan ko, paborito data nga sida. Meron ka na kagad madidinig. Anak mangan ta. Apay, awan ti sa bali nga sida. Eh, yung nagluluto. Niluto niya, nasunog pa. Paano na? Baka pati siya na nagluto, hindi siya kakain. Kasi nasunog niya yung pagkain pangkaramihan. Ganon din sa paglilingkod sa Diyos. Itong pinapakain sa atin na Word of God, ito yung pagkain nating lahat na nasa gawain ng Diyos. Ito yung Word of God, pagkain ng ating mga kaluluwa. Amen! Ngayon, hindi pwedeng hindi tayo kakain. Hindi pwede nating hindi papansinin. Talagang papansinin natin, kaya nga sabi ng Biblia dito nga ang malapay noon, nagpagaling Sa Lucas 7, 21, 22. Nang oras na yaon, ay nagpagaling siya ng maraming may sakit at mga pagkasalot at masasamang espiritu. At kanyang pinagkaloobang makakakita ang maraming bulag. At sumagot siya at sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangakita at nangarinig. Ang mga bulag ay nakakakita. Ang mga pilay ay nagsisilakad. Ang mga ketungin ay nangalilinis. At ang mga bingi ay nakaririnig. At ang mga patay ay ibinabangon. Sa mga dukha ay ipinapangaral ang mabubuting balita.
At mapalad ang sinumang hindi nakasumpong na anumang katitisuran sa akin. Amen! Imagine yung signs, wonders, and miracles. Nakita na natin sa panalangin ating mga pastor. Ikaw at ako, binago ng Diyos, pinagaling. Nakita ng ating dalawang mata, ang mga pilay nakalakad, ang mga kitungin na dinis, ang mga bakla, mga tomboy, mga drug addict nagbago. Dahil sinabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Amen! Nakita natin ang pangangaral ng ating mga pastor. Nadinig natin. Ngayon sa mga manggagawa na inassign sa mga probinsya, kasama na doon ang power. Kasama na doon yung signs, wonders, and miracle. Kaya nga, ako nga hindi nagcha-challenge ng hindi ko kayang gawin eh. Sinasabi ko nga eh. Pag walang gumaling sa inyo, walang pinaghimalaan sa inyo, putulan niyo ko ng ulo. Putulan niyo ko ng mga kamay. Pag hindi kayo gumaling, hindi kayo nagbago, hindi kayo pinagpala. Dahil kasi nakita ko, ang sinabi ng ating mga pastor, totoo, napakinggan ko ang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang ina-apply ko sa aking sarili. Na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. To preach the gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Kaya ano sabi dyan, no? At mapalad ang sinumang hindi nakasumpong na anumang katitisuran sa akin. Hindi gawa ng tao yung gumaling tayo. Hindi gawa ng tao yung nagbago tayo. Hindi gawa ng tao yung nakakita yung mga bulag, pilay na kalakad. Ito'y gawa ng Diyos sa pinaglilingkuran natin. Amen! Kaya alam nyo kaninang umaga, yan, may nandito, may mga kasama kami. Nagpuri ako madaling araw. Una, nagpaawit si Grace, si Grisila. Paawit. Nung pinalitan ko, wala akong ibang kinanta. Alam nyo kung anong kinanta ko? Yung Matthew 6:33. Yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Siguro mga 3 kanta ko pa lang, 3 kanta ko pa lang. Kinabagan ako ng Diyos, napuspus ako. Ang tagal ng kapuspusan na naramdaman ko. Yun lang ang kinanta ko, yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Paulit-ulit yan. Paulit-ulit yung kinanta ko na hallelujah, hallelujah. Ang nadidinig ko, ako lang ang kumakanta, pero habang nandun ako, ang dami kong kasabay na kumakanta, kaya napupuspus ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, sinamahan ako ng mga anghel. Sinamahan ako ng mga anghel, dinig na dinig ko. Iba-ibang boses ang napapakinggan ko, nandyan lang ako. Habang kinakanta ko yun, puspus na puspus ako. Yung pala, merong palang dapat ipag-pray. Di na tapos na, inaawit ko pa uli. Titigil na ako, inaawit ko uli. Tapos, para mabago, kinanta ko yung Lord's Prayer. Kinanta ko yung Lord's Prayer, grabe naman, puspus na naman ako. Bumalik uli ako dun sa seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sabi ko, mahal na Panginoon, napakabuti mo. Napakabait mo. Ngayon, ang tanong, yun ba'y nagagawa natin, mga kapatid? Na inuuna natin ang mahal na Panginoon sa ating buhay, sa ating mga bahay? O kung alin ang ating mga ginagawa? Siyempre, yung iba pag titignan kagad yung kusina, titignan kagad yung lulutuin, kung may kakainin, yun kagad ang nasa isip eh. Ako nakaupo na, puspos na puspos. Tapos lumud ako. Sabi ko, grabe, mahal na Panginoon, napakabait mo. Ilang beses ako nag-ano ng dimpo. Sabi ko, Jesus name. Tapos natapos ako mag-pray.
may pinagpray ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, ingatan mo mga kapatiran. Naramdaman ko, meron yatang may problema na kapatiran. Naramdaman ko. Sabi ko, mahal na Panginoon. Sa isip ko, huwag mong pabayaan yung mga kapatiran. Meron silang mga may bit na pangangailangan sa umaga na ito. Imagine, alas 4, alas 5 ng madaling araw. Naunahan ko pa yung simbahan. Dahil yung simbahan, alas 6, bago siya magpatugtog ng kanyang Ginoong Maria. Kaya habang nagpe-pray ako, sabi ko, mahal na Panginoon, ingatan mo mga kapatiran. Mukhang may mga problema. Mukhang hindi inaasahang problema. Totoo. Pagdating doon sa baki, nagpatotoo yung isang kapatiran na meron pala silang problema. Sabi ko, napakabait mo, mahal na Panginoon. Talagang totoo ka. Maganda sana magpatotoo yung isang kapatiran natin eh. Grabe ko, sabi ko, mahal na Panginoon, napakabait mo. Yung cellphone na brand new, bago. May nakakuha. Tagaluna. Ngayon yung mag-ina, magtatalo na, mag-aaway na sila. Mag-aaway na. Dahil dun sa cellphone na brand new. Ewan ko bakit, hindi ko nga sabi ko, mahal na Panginoon, mga kapatiran, ingatan mo, baka may mga problema. Imagine, magkano yung worth ng cellphone na yun? 100 plus. 100,000 may git. Nakuha na ng Tagaluna. Inuwi na nga eh. Inuwi na sa kanila. Pero ang mahal na Panginoon, mabait. Binigyan ng conviction yung nakakuha ng cellphone. Alam yung ginawa? Ibinalik yung cellphone. Grabe, sabi ko, napakabait mo, mahal na Panginoon. Kaya yung kapatiran natin na nagpatotoo, iyak siya ng iyak. Kaya hindi gawang biro ang maglingkod sa Diyos. Kasi sinasabi nga natin sa prayer ng ating mga pastor, na mga manggagawa Ako mismo, nagtaka nga Tapos na ako magpuri. Hindi pa rin ako makaalis dyan sa inupuan ko. Para akong na-frozen. Patuloy, kinakanta ko. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Paulit-ulit yan. Siguro hindi lang 50 times ko kinanta. Abang inaawit ko, grabing puspos ko. Sabi ko, mahal na Panginoon, salamat. Meron palang Diyos na tutugon sa ating mga panalangin. Amen! Kaya doon ko napatunayan na talagang ang Espiritu ng Diyos ay pumapatnubay sa atin. Amen! Hanggang sa nakaalis na kami, nagpunta na kami doon sa gawain. Pagdating doon, nasa sasakyan ako, umiyak pa rin ako Hindi ko nang inano sa mga kasama ko Nag-face mask ako, tapos nag-face shield ako. Umiyak pa rin ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, salamat po. Talagang ramdam ko yung patnubay ng Diyos. Amen! Ramdam na ramdam ko. Grabe, sabi ko, mahal na Panginoon. Totoo. Ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Amen! Kaya pag hindi ka pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, napakalaking question yan. Napakalaking question sa buhay mo. Ibig sabihin, kung hindi ka pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, sino pumapatnubay sa iyo? Yan ang malaking question. Magagawa mo ba yung kalooban ng Diyos pagka hindi ka pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos? Ang liwanag ng Biblia Sa Roma Kapitulo 8:16, pakibasa. Brother Bember, Brother Oliver, Brother Chris. Aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, verse
versikulo 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen! Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Imagine ang liwanag. Ano sabi niyan? Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen! Kaya habang naramdaman ko yun, sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko, hindi lang isang beses na nangyari yan. Diba sinabi ko nga sa inyo, pagka minsan nagising ako ng 2:00 sa madaling araw, 2:00 sa madaling araw, ang sarap pa ng tulog nitong mga nandito. Lumuhod na ako dyan. Lumuhod ako. 2:00 sa madaling araw. Sabi ko, mahal na Panginoon, bakit ginising mo ko ng maaga? Nag-pray na ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, i-provide mo pangangailangan ng mga kapatiran. Mahal na Panginoon, abutin mo ang mga kapatiran. Yung umaga na yun pala, mayroong kapatiran na mamamatay. Pag-load ko, siyang pagtawag niya. Sabi ko, praise the Lord po, magandang maga po. Eh, sabi niya, Beloved OP, pasensya ka na. Na-istorb kita ngayong madaling araw. Bakit po? Kasi yung mother ko dying eh. Ha? Sige, mag-pray tayo, mag-pray. Humingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Sabi ko dun sa kapatiran, ilihans mo yung mother mo. Ilihans mo. Magsisi, ilihans mo. Sabi ko, magsisi, maglihans. Di nag-pray na kami. Sabi ko, mahal na Panginoon, sa pangunang dalangin namin, mahal na Pastor Evangelist Willis Almeida, abutin mo itong kapatiran na to, na may sakit yung kanyang mother, dying na. Mahal na Panginoon, kaabagan mo siya sa pangalan ni Jesus. Nireview ko, demonyo na kamatayan sa pangalan ni Jesus. Sabi ko dun sa kapatiran, ilihans mo yung mother mo, i-rebuke mo yung demonyo ng kamatayan. I-rebuke mo, lakasan mo. Demonyo na kamatayan, dumayas ka sa akin. Sabi nung kapatiran, in Jesus' name, mahal na Panginoon, buhay mo yung aking malay na. Alam nyo, himala talaga. Hindi ba yung mamamatay, biglang sisinok? Gaganon? Akala ko namatay na dahil gumanon. Yung pala, nagbara lang sa lalamunan niya. Pagkatapos yung, sabi ko, pasigawin mo ng hallelujah, praise the Lord. Nakasigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hanggang ngayon, buhay yung kapatiran. Grabe ko, sabi ko, mahal na Panginoon, napakabait mo. Kaya, hindi gawang biro. Sabi ko, mahal na Panginoon, ginising mo ko ng madaling araw, 2:00. Yung pala kapatiran, emergency na tatawag. Eh, pag ganong oras, 2:00, bakit ko ba naman nailagay yung cellphone ko sa bulsa ko? Eh, samantalang pagkagabi, pagkatapos gabi na, ilalayo ko yung cellphone ko para, minsan, ino-off ko nga para makatulog din ako eh. Eh, nasa bulsa ko, nag-vibrate. Pagtingin ko, Jesus name. Nag-text muna yung kapatiran, tapos tumawag na. Kinonfirm niya na makakausap niya ako. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, napakabait mo. Napakabuti mong Diyos na pinaglilingkuran ko. Amen! Hallelujah! Kaya ng patunay na kapag meron kang Espiritu ng Diyos, papatnubayan ka ng Diyos. Amen! Kaya pag wala kang Espiritu ng Diyos, delikado. Sinong papatnubay sa'yo? Sino mag-guide sa'yo sa tamang direksyon? Oh, sarili mo? Yan, nakalagay dito sa Biblia na minsan ang Kristiyano na pabaya, tinatalo ng demonyo. Amen! Ikaw ay Kristiyano na, anak na ng Diyos, pero minsan may nag-iikayat sa'yo na bulag, aakayin ka papunta sa hukay. Kaya hanggat maari, magbasa ka ng Biblia, read your own Bible. Huwag ka makinig sa kani-kanino man, pabasahin mo ang Biblia, pakinggan mo ang tinuturo sa Biblia. Kung ito ay mapakikinabangan mo, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Amen! Dahil pag hindi mo mapakikinabangan, bakit mo tatanggapin? Bakit mo paniniwalaan? Kaya nung sabi ng Romans chapter 12, verse 1, pakibasa.
Present your bodies a living sacrifice. Dito sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang iyong mga katawan sa isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen. Dos. Dos, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Ikaw mismo, malalaman mo. Kung yung kalooban ng Diyos magbibigay ng kabutihan sa iyo, yan, maniwala ko, Diyos ang may gawa niyan. Pero pag hindi kalooban ng Diyos, nako, ipapahama ka lang. Ipapahama ka lang. Mahirap yan. Dahil pagkatapos mo natanggap yung kabutihan ng Diyos, binago ka na, pinagaling ka, pinagpala ka na, tapos nilihis ka pa ng paglilingkod sa Diyos. Nako, sa susunod, ikaw na lang mag-isa mo magpe-pray. Sa susunod, wala na. Pati mga nilapitan mo, iiwanan ka sa ere. Pati mga kaibigan mo, iiwanan ka. Mahirap yan. Kaya sinasabi natin dito sa ating gawain yung asukal matamis. Pero pag hindi mo tinikman, hindi mo alam kung anong lasa ng asukal. Kaya kailangan tikman mo yan eh. Habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos, nandyan lagi ang pagpapala ng Diyos. Pagkatapos ng pagpapala, mga 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, sa susunod, pagsubok naman. Pagkatapos ng pagpapala, may pagsubok, ganun din, ikaw ay gumaling sa iyong karamdaman, hindi ka naging maingat sa paglilingkod mo sa Diyos, ang karamdaman mo ay maaring babalik. Dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Kaya minsan darating muna ang pagkakasala bago ang karamdaman. Hindi ang karamdaman ang mauuna, bagkus yung kasalanan muna. Kapag ikaw ay Kristiyano na, kasalanan muna ang magagawa mo bago darating ang karamdaman sa iyo. Dahil pagkatapos ng karamdaman ay wala ng lunas, ang karamdaman nagbubunga ng kamatayan. Kaya sabi ng Biblia, handog mo yung sarili sa Diyos sa isang haing buhay. Amen! Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos sa inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay banal na kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen! Everybody say praise the Lord! Ang ating paglilingkod sa Diyos. Basahin natin na kung saan dito sa Lucas 22, 13-14. At pagkatapos Exodus 32, 33. Sa aklat ng Lucas Kapitulo 22, versikulo 12, 13-14, Brother Chris. versikulo 13 at 14. At nagsiparoon sila at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila at inihanda nila ang kordero ng Paskwa. At nang dumating ang oras ay naupo siya at ang mga apostol. Teka. Lucas 22, 13-14. Sa aklat ng Lucas na yan, kuya. Sige. Lucas 22, 13-14. At nagsiparoon sila at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila at inihanda nila ang kordero ng Paskwa. At nang dumating ang oras ay naupo siya at ang mga apostol ay kasalo niya. Amen. Dito natin makikita yung magpilit pumasok sa makipot na daan. At ang dulo ay kamatayan. Dyan. Sino yan? Makipot na daan, ha?
Hindi daan-daanan lang ito na talagang ano. Kapitulo 13 pala. Sorry. 22. Lucas Kapitulo 13, 23-24. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Sa panahon natin ngayon, 30 milyon na ang may sakit ng COVID-19 sa buong mundo. 30 milyon na. Ilan kaya sa kanila ang makaka-recover? At ilan kaya sa kanilang mamamatay? Sa 30 milyon na yan. Sa Pilipinas lang, 200 plus na ang may sakit. Luzon, Visayas, Mindanao. Dito lang sa ating parte sa La Union, ilan ang may sakit? Mga active cases. Tapos sinamahan pa ngayon ng ASF, ng African Swine Fever. Yung mga tao ngayon, hindi malaman kung anong gagawin. Siyempre, wala na nga makain. Tapos ganyan pa, yung mga alaga nilang hayop, yung mga inaalagaan nilang mga baboy sa kanilang mga bakuran, mga native o mga puti na inalagaan nila sa kulungan, ginastusan na nila yan. Ginastusan nila ng pagkain. Ginastusan nila, ha? Imagine, mamamatay lang dahil sa ASF. Yung ginastos sila, mababawi pa ba nila? Tandaan natin, tayo ngayon dumadanas ang pagsubok, hindi lang ang Pilipinas, ang buong mundo. Kaya kung tayo ngayon nagpipilit pumasok sa makipot na daan, na ang dulo ay kamatayan, makipot na daan, tapos ang dulo kamatayan pa, bakit pipilitin mo ang sarili mo? Pumasok ka sa makipot na daan na ang dulo ay buhay na walang hanggan. Amen! Makipot na daan na nga, tapos ang dulo ay impyerno pa. O di ano mangyayari? Ang buhay natin sa libutan, ibig sabihin, palamuti lang talaga. Ngayon, may bahay at lupa ka, maganda. May sasakyan ka, maganda. May financial ka, maganda. Pero pag dumating yung karamdaman, at tulad lang, simpleng-simple lang yan, yung mga nag-alaga ng baboy, imagine ilan libo na yung ginastos sila pambili ng feeds. Halos yung mga nag-aaral, yung mga estudyante, yung mga nagpapaaral, ng mga magulang, yun na, nag-alaga ng baboy para masuplayan yung pangailangan ng mga anak. Bigla nagkaroon ng ganyan. ASF. Wala na, lugi-lugi. Di ba sana kung bibili ng mga nangunguna sa atin. Kaya iba, sige, katayin nyo na lang yan. 4 kilo. Utang. Pinautang. Yung mga umutang, wala naman palang pera. Wala din pambayad. Naku po. Ano na mangyari? Di lalo na patungkol sa kaligtasan. Hindi ang lahat nagsasabi, Panginoon, 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 papasok sa langit, kundi yung gumagawa lang ng kalooban ng Diyos na nasa langit. Amen! Kaya ang magkipot na daan na tinatahak natin ngayon, ang dulo ay buhay na walang hanggan. Amen! Kaya nga minsan,
nagdaan na tayo sa maluwag na daan. Nandyan ang bisyo, nandyan ang kasalanan, nandyan ang lahat. Tapos pagpunta sa simbahan, namatay na drug addict, namatay na sugarol, namatay na lalakero, namatay na babaero, namatay na chismoso, chismosa. Pinasok sa simbahan. Nung binasbasan, naniwala naman, napupunta na sa langit. Yung ginawang kasalanan, papunta sa impyerno. Tapos dahil lang sa basbas, pupunta na sa langit. Kaya nga ang dami ngayon nagbabakasakali na kung mamatay ngayon sa sakit, gusto maidaan sa simbahan. Akala pag dinala sa simbahan, langit na kagad. Paano ka magkaroon ng langit? Wala kang ang tagapagligtas. Kaya yung daan na tinatahak natin ngayon, daan na makipot, ang dulo ay buhay na walang hanggan. Amen! Hindi na tayo dumadaan sa malapad na daan, na ang daan na yan ay walang bawal. Lahat ng kasalanan, lahat ng bisyo nandyan. Paano ka magkakaroon ng kaligtasan? Wala ngang pagbabago. Kaya ang nasa Biblia, ang Mateo 7:21, ito ang ating isipin. Naglilingkod na tayo sa Diyos ngayon, kailangan gawin natin ang kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa. Pati yung Exodus. Dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Amen. Yung kalooban ng Diyos na nasa langit, yun ang gawin mo. Hindi yung kalooban ng tao ang gawin mo, kundi kalooban ng Diyos ang gawin natin. Amen. Pakibasa pa yung Exodus 32, 33. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 32, versikulo 33. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang magkasala laban sa akin ay siya kung aalisin sa aking aklat. Amen. Tingnan nyo. Si Propeta Moses, yung nagkakasala sa gawain ng Diyos, yun ang aalisin doon, sa aklat ng buhay sa langit. Merong aklat ng buhay, nandun yung ating mga pangalan. Meron ding aklat sa langit, nandun naman yung ating mga ginawa. Ito naman yung mga ginawa natin masama at mabuti. Kaya anong sabi ng Mateo 7, 13-14, kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ay doon nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at magkitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nangasumpong noon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dito, we are all member of this congregation, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat tayo tumanggap sa mahal na Panginoon, nagsisi na tayo sa ating kasalanan. Amen! At sinabi ng ating mga pastor ng mga manggagawa, wag na tayong bumalik sa kasalanan. Kaya kahit anong udyok ng demonyo, nagagawa ka pa ng kasalanan, wag ka nang bumalik sa pagkakasala. Dahil ang tinanggap mo ay Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen! Kaya ibig sabihin ko, ang Diyos na sa iyo, papatnubayan ka ng Espiritu ng Diyos. Sinasabi natin, Roma 8:9, ang tao na walang Espiritu ni Kristo, ang tao walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Ngayon, yung taong gumawa ng kasalanan, sa Exodus 32:33, yun pala ang buburahin. Buburahin sa aklat ng buhay. Si Moses mismo. Ngayon, salita na lang ng Diyos ang ating pinag-aaralan. Sinasabi nga natin, from Old Testament, Genesis to Malakay. From Matthew to Revelation, at ang kauli-ulian ng Revelation, chapter 22.
ang pinag-uusapan na natin, yung malapit na pagbabalik ng Diyos. Dahil pagbabalik ng Diyos, ikaw at ako kailangan makapiling ng Diyos sa langit. Amen! Tingnan nyo, para maniwala kayo. Anong sabi dyan? Revelation chapter 22, verse 20 and 21. Ito na yung mga last verses, ha? He which testified these things said, surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito, siya nawa, pumarito ka, Panginoong Hesus. Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapasa mga banal nawa. Siya nawa. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya kung naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, tumagal na tayo. Salamat sa Diyos. At ang Espiritu ng Diyos gumagabay sa atin. Sinabi natin kanina sa Roma 8:14. Lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Tayo ay anak ng Diyos, ikaw at ako. Sa panalangin ating mga pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, tayong lahat ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Kaya sa ating mga viewers, sa ating mga Facebook live viewers, sa ating mga nanonood sa ating webcast, sa ating live streaming, nandyan kayo sa inyong mga bahay, sa mga probinsya ninyo, sa abroad na mga kapatiran, magpatuloy tayo maglingkod sa Diyos. Sikapin natin na makapaglingkod ng ayos sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tandaan nyo, Revelation chapter 20, verse 22, o chapter 22, verse 20 and 21. Basahin niyo yan sa inyong mga bahay. Lahat. Matatapos ang Genesis to Malakay, pagkatapos Matthew to Revelation, yan ang huling mababasa mo. Revelation chapter 22, verse 20 and 21. Dahil natin umawit, magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Surrender your life to dearest Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Beloved viewers, lahat ng ating mga kapatiran sa abroad, lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, merong kanya-kanya tayong mga pangailangan sa mahal na Panginoon. Awitan natin ang mahal na Panginoon, itong papuri na ito, seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I love you so much, my dearest Jesus. I love you so much. I love you so much, my dearest Jesus. Now what worthy to praise the Lord God. Now what worthy to praise, Father, dearest Jesus. Seek ye first the kingdom of God. Hallelujah! Praise the Lord. Oh, now what worthy to praise the Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for your sweet spirit, oh Lord God. I love you, Jesus. 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 Hallelujah. I love you, Jesus. Hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, lahat ng mga kapatid na may mga sakit, pagalingin mo. Ang mga problema, lutasin mo. Ingatan mo lahat ng mga kapatid na sa disgrasya, mahal na Panginoon. Ingatan mo kami, mahal na Panginoon, sa COVID-19. Hallelujah, ang buong mundo. Ang lahat ng mga kapatid na sa iba't ibang barangay na kalang kinalalagyan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Protectionan mo kami, mahal na Panginoon. Oh, there is Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. By every word that proceeds from them.
but by every word, hallelujah, that proceeds from the mouth of God. Hallelujah. Hallelujah. And it shall be open unto you. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. Hallelujah, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Alam niyo mga kapatid ko, pagka Kristiyano kang totoo, talagang maiiyak ka sa kabutihan ng Diyos. Yun lang ang aking nagiging para sa akin sarili. Pag Kristiyano kang totoo, talagang maiiyak ka sa kabutihan ng Diyos. Kasi bawat banggitin mong salita pagmamahal. Amen. Imagine, inibig tayo ng Diyos. Hindi tayo marunong gumanti sa kabutihan ng Diyos. Dapat gumanti naman tayo sa kabutihan ng Diyos. Amen. Kaya sa ating mga kapatiran, tayo po'y tumatahak ngayon sa makipot na daan na ang dulo ay buhay na walang hanggan. Kaligtasan na ito. Magpilit tayong pumasok sa makipot na daan. Talagang wala nang baliktaran ito. Wala na. Hindi pwedeng matitisod ka. Hindi pwedeng sasama ka sa ibang maghihikayat sa iyo. Kailangan ikaw mismo, tumahak ka sa makipot na daan na ang dulo ay buhay na walang hanggan. Pero pag ikaw ay nagpapabaya sa iyong kaligtasan, kahit na makipot na daan na yan, na tinatahak mo, ang magiging dulo niyan ay kamatayan papunta sa impyerno. Dahil yung impyerno naghihintay sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Kaya ang sabi, malapad ang daan patungo sa pagkapahamak. Pagkapahamak,
Iwasan mo yan. Lahat ng gagawin ng demonyo na ikapapahamak mo, dapat wala na sa'yo. Amen. Dapat gawin mo na yung bagay na mabuti. Ihandog mo ang sarili mo sa Diyos. Isang haing buhay. Ihandog natin ang ating sarili sa mahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin natin mga pastor, sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga kapatiran natin, mga viewers, lahat na nandito sa ating gawain. Dahil natin magkaisang manalangin, meron tayong mga pangailangan sa mahal na Panginoon. Pag-pray muna natin lahat ng ating mga pangailangan. Opo, mapagpala ang Diyos, sumabanal sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga kapatiran na meron mga kanya-kanyang kahilingan, kanya-kanyang pangailangan sa oras na ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, abutin mo sila. Mahal na Panginoon, iyon at may mapagpalang kamay. Sa pangunang dalangin aming mga pastor, ng abang lingkod, lahat ng mga kapatiran may mga sakit, pagalingin mo. Ang kalamang problema ay lutasin mo. Pagpalayo mo lahat ng mga kapatiran sa physical, material, financial, spiritual at bagay. Lahat po kami na naglilingkod sa iyo, na sumusunod sa iyong kalooban, malapay ng mga nagmamahal sa iyo, mga manggagawa. Pagpalayo mo sila, malapay ng mga nagmamahal sa iyong banal na gawain. Pagpalayo mo sila sa physical, material, financial, spiritual at bagay. Sa mga pangyariang pangalan ni Jesus, demonyo ng mga sakit karamdaman, magsigaling kayo. Cast out the name of Jesus, problems be solved, poverty and vices, begin the name of Jesus. Kahirapan ng buhay, alisin mo sa mga kapatiran. Pagpalay mo lahat ang mga kapatiran sa pangalan ni Jesus. Malapay noon, i-wipe out mo po ang COVID-19 sa buong mundo. Sa pangulang dalangin namin, Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, COVID-19 wipe out throughout the world in Jesus' name. COVID-19 wipe out entire Philippines in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Malapay ingatan mo mga kapatiran sa iba't ibang barangay na kalang kinalalagyan. Malapay noon. Hallelujah, lahat kami na mga kapatiran na naglilingkod sa iyo. Ingatan mo po, 10 ng aming mga mahal sa buhay na malayo sa aming mga piling, malapay noon. Proteksyonan mo rin din sila, mahal na Panginoon. 10 ng aming mga buong kababayan sa buong mundo. Proteksyonan mo ang aming bansa, mahal na aming mahal na Pangulo. 10 ng cabinet official. Ang mga frontliners, mahal na proteksyonan mo. Ang mga spiritual frontliners, mahal na proteksyonan mo po kami lahat. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, bless us, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Lahat ng ating mga beloved viewers, lahat kayo na nandyan sa inyong mga tahanan, pwede po kayong sumigaw ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Samang ating pagtalawan, sabay-sabay po kayo. Sumabay po kayo. Mga viewers, lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa abroad, sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Lahat ng ating mga beloved viewers na hindi pa nakatanggap sa ating mahal na Panginoon, kung gusto niyo po tumanggap po kayo sa mahal na Panginoon. Ating mga foreigner brethren in abroad, may mga loved ones, patanggapin sa ating mahal na Panginoon. Para sila man din po ay kasama sa ating prayer ngayong araw na ito sa ating Sunday service. Let us pray. Pasunurin sa panalangin. Sabihin po natin mapagpalang ang masalangit sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Naging daan upang ako'y makalapit sa iyo. Mahal na Panginoon Jesus, nagbabalik loob ako sa iyo. Maglilingkod na ako sa iyo. Tinatanggap kita ngayon. Aking Panginoon, Diyos at Ari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, 10 na aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ating mga beloved foreigner brethren, follow this prayer. Lord, dearest Jesus, forgive my sins. Lord, dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dearest Jesus, I believe in you. I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Father, dearest Jesus, I pray in Jesus' name, Amen and Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa Panginoon Jesus, malapay sulat mo, mga pangalan ng mga baguhan, ng mga tumanggap sa iyo, sa mga beloved foreigner brethren, Father, dearest Jesus,
Write their names in the book of life in heaven. Protect them, O Lord God. Cover them with the precious blood. Make them real Christian. Gawin mo silang tunay mong mga anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangunan dalangin aming Malapastor Evangelist Willie Estrada Almeda, your end-time prophet. Bless them, Father, pray in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Magpatuloy po kayo, mga kapatid ko, mga viewers, ating po mga minamahal na mga kapatiran, subaybayan niyo po palagi ang ating gawain dito sa Banggar. Araw po ng Merkules, alas 12 hanggang alas 4 ng hapon, ang ating gawain dito, Merkules. Pastoral House Chapel natin dito po sa Banggar, La Union. Biyernes, overnight prayer po natin, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ng Sabado. At kapag araw ng Linggo, ang ating pong gawain alas 10 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Medyo nag-adjust tayo ng ating mga oras, mga kapatid ko. Kaya umatin po kayo para lalo ito yung pagpalain ng mahal na Panginoon. This coming Sunday, Holy Supper natin. Sikapin po natin na makadalo, mga kapatid ko. Pagka Holy Supper natin, siyempre, nandyan yung ating paglalayan sa mga kapatiran. Kaya medyo konting oras lang naman ang ating idadagdag para sa ating mga kapatiran. Dahil siyempre, kakanta yung ating mga adult choir, kakanta yung ating mga children's choir, yung mga pioneers choir. At pagkatapos, maglalayan tayo sa ating mga kapatiran para sa revival natin, spiritual revival. At sa ating gawain sa Baki, ang gawain natin dyan ay Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon o alas 4 ng hapon dahil alas 5 kasi may curfew hour po dun sa Baki, Baknotan. At araw po ng Biyernes, ating gawain dun alas 10 ng umaga hanggang alas 3 lang po ng hapon ang ating gawain dun. Kaya umatin po kayo mga kapatiran dahil kasi pagkatapos ng gawain natin dun ng Biyernes ng alas 10 hanggang alas 3, uuwi po kami dito sa Pastoral House natin sa Banggar para mag-asikaso rin ang ating overnight prayer alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ng Sabado. Yan po ay araw ng Biyernes. At kapag araw ng Linggo, ang gawain natin sa Baki alas 8 ng umaga hanggang alauna. Kaya kailangan din matapos tayo ng alauna doon. Kaya inaasikaso natin ng maagap yung gawain natin doon. Pag nakarating kami ng alas 6, alas 7 ng umaga doon, nag-uumpisa na kagad ako ng 7:30. Ibaling adjust ako ng konti ng 30 minutes. Imbis na alas 8, nag-uumpisa na ako ng 7:30. Para pagdating ng alas 12 pasado, dauna, matatapos na tayo dahil siyempre magliligpit pa yung ating mga upuan doon. Lahat ng ating mga kapatiran ay gusto nila makauwi ng maaga. Sa kalang mga tahanan po ay napagbigyan na sila. Kaya obligado rin silang dumalo ng maaga. Gigising na sila ng maaga para maka-attend paglinggo alas 8 ng umaga hanggang alauna. At dito sa Banggar, paglinggo, Holy Supper natin this coming Sunday. Amen! Kaya sikapin natin makadalo, akayin natin yung ating mga kaibigan, yung ating mga loved ones, na sila ba'y makadalo sa ating Holy Supper. Pati yung matatagal natin mga kapatiran na hindi nakakadalo, magsikap po kayo na maka-attend this coming Sunday Holy Supper natin. Pagpalain tayo at ating pinakamamalabayang Jesus, at tayo po'y kukuha ng ating karagdagang pangailangan, ating special love offering para sa gastusin natin, pangailangan para sa ating bahay-sambahan, karagdagan natin pambayad sa lahat ng mga gastusin natin na katulad yan, sasakyan natin, kailangan ipaayos dahil ginagamit natin paghatid, pagsundo. Yung magpa-vulcanize ka lang ng isang gulong, nako, ay talagang umaabot na ng 100 hanggang 150. Kung minsan nagdo-double flat yung ating gulong. Kaya mahirap, pag nag-double flat, hindi makakaabante, hindi makakapagsundo. Kaya kailangan wag na tayong umabot doon. Minsan nasisira yung ating sasakyan. Kaya yan ang ating mga emergency na gastusin sa ating karagdagang panggastos ng ating kuryente. Marami tayong dapat gastusin para sa gawain ng Diyos. Ang matapat na nagbibigay para sa gawain ng Diyos, pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Tayo manalangin sa ating karagdagang pangailangan. Ating beloved Brother Alberto Sarmiento, manalangin sa ating karagdagang pangailangan para sa ating panggastos sa ating gawain. At sa ating beloved Brother Oliver Bukat, happy birthday. Sa mga nagdiriwang na inyong mga karawan, happy birthday sa inyo. Pagpalain kayo ng ating pinakamamalabayang Jesus, ang ating closing prayer
at ibinibigay sa ating beloved Brother Denver Sarmiento. Tayo muna natin ay manalangin sa ating karagdagang pangailangan sa pagbibigay. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Opo na kayo pagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa aming natapos na pananambahan sa habong ito, mahal na Panginoon. Muli narito kami sa aming pagbibigay ng special love offering, mahal na Panginoon. Pagpalain mo pong bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, lahat ng mga kamay na malugod na nagbibigay, ibalik mo sa kanila ng higit sa kanilang inaasahan, mahal na Panginoon. At sa mga kapatiran na nais magbigay, subalit wala silang kakayahan sa oras na ito, mahal na Panginoon, pagpalain mo upang sa susunod na pananambaan ay makabahagi rin sila sa pagbibigay upang magtamo rin sila ng pagpapala nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat sa pangunat dalangin po ng aming kagalang-galang na Pastor Evangelista Willie Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved Brother Alberto Sarmiento. Magbigay ka at ika'y bibigyan. Sigsig-lig-lig. Aapaw din naman, kaya't magbigay ka, buong puso'y maghandog, at sa iyo'y ipagkakaloob. Magbigay ka, at ika'y bibigyan. Siksik-lig-lig, aapaw di naman, kaya't magbigay ka, buong puso'y maghandog, at sa iyo'y ipagkakaloob. Magbigay ka, at ika'y bibigyan. Siksik-lig-lig, aapaw di naman, kaya't magbigay ka, buong puso'y maghandog, at sa iyo'y ipagkakaloob, at sa iyo'y ipagkakaloob, sa iyo'y ipagkakaloob. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Happy birthday sa ating beloved Brother Oliver Bukat. Isa sa ating ginagamit na malapay nun sa ating gawain. Hallelujah. At siya ngayon yung magpapakain para sa ating mga kapatiran. Pinagpalang beloved Brother Oliver. At bago tayo matapos mga kapatid ko, correction pala. Dun sa cellphone na nabanggit ko kanina, 100,000 plus yata yun. Ano pala, 12K lang pala. 12,000 plus. Yung cellphone. Pero bago yun. Kahit magkano yung cellphone, pagka bago, nakakatukso yun. Lalo na, hawak na nung taong hindi kapatiran. Hawak na niya, nauwi na niya sa bahay niya. Pero dahil sa prayer, sa panalangin, sa pagsusumamo sa mahal na Panginoon, nahipo yung nakapulot at ibinalik yung cellphone kay Brother Aldos. Amen. Hallelujah. Kaya pagpalain ng ating mahal na Panginoon, si Sir Aldos, teacher pala to, teacher. God bless you po sa lahat ng ating mga kapatiran. Lahat po tayo na nandito, pagpalain ng mahal na Panginoon. Ingat. Brother Aldos, Sir Aldos, teacher. Teacher siya, teacher. Aldos Acosta. Amen. Dahil natin tumayo para sa ating closing prayer. Amen. Everybody say praise the Lord. Basta tayo po ay magsisikap na matapos po tayo ng maaga. Ewan ko lang po, sikapin natin this coming Sunday, Holy Supper natin. Sa mga gusto magpapalehans, pumunta lang po kayo dito sa harap para kayo po yung ma-alliance din. Ating beloved Brother Denver Sarmiento, manalangin sa ating pagtatapos. Taas natin ang ating mga banal na kamay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ay manalangin sa ating pagtatapos. Hallelujah. Opo takilang Diyos, sa maraming banal, pinakamakapanis sa lahat. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, malapay noon. Hallelujah.
sa patuloy mong pagbibigay ng kalakasan, buhay, hallelujah sa amin, malapit. Maraming salamat muli, malapit noon. Sa araw na to, malapit noon, hallelujah, binigyan mo kami ng magandang panahon, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, upang Jesus. kami makapagpuri, makapagsamba, hallelujah, Amen. makapagtipon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa banal na pangalan, malapit, maraming salamat po, malapit noon, hallelujah, sa paglangis mo. Sa bawat yugto ng balagawain, malapit noon na natapos, malapit noon, Thank you, hallelujah. Jesus. Maraming salamat, malapit noon, Yes, ikaw Lord. nangunguna. Amen. Hallelujah. Patuloy na nangunguna sa amin, malapit Purihin noon, ka, maraming Panginoon. salamat Purihin po, ka, malapit Panginoon. noon, hallelujah. Sa mga pag-awitan, malapit noon, Joyful Solemn Song, malapit noon, sa mga patotoo, hallelujah, ng mga kapatiran, malapit noon, hallelujah, sa mga himalamo sa kanilang buhay, malapit noon. Maraming salamat po, malapit noon, hallelujah, maging sa mga pag-awitan ng mga choirs, malapit noon, hallelujah, ng nilangisan, dinaluyan ng Santo Espiritu, Yes, malapit Lord. noon. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, malapit noon, hallelujah. Hallelujah, maging sa mga salita mo, malapit noon, na aming napag-aralan, malapit noon sa hapong ito, malapit noon, nagsilbing pagkain ng aming mga kaluluwa, malapit noon, hallelujah. Maraming salamat po, malapit noon. Higit namin pinapasalamatan sa iyo, malapit noon, Santong Espiritu, hallelujah, na kailanman di mo pinagkait sa bawat isa sa amin, malapit noon, na patuloy mo pinapadama sa bawat isa sa amin, malapit noon. Maraming salamat po, hallelujah, malapit noon, dalahin namin sa aming pasamantalang pag-iwalay, hallelujah, dalahin namin, malapit noon, parating malawalhati, hallelujah, ang bawat isa, malapit noon sa kanyang tahanan, hallelujah, sa kanyang paroroonan, malapit noon, hallelujah, ligtas, malawalhati, hallelujah, taglay-taglay ang kalakasan, ang pag-ibig, hallelujah, na nagbumula sa iyo, malapit noon, at patuloy mo kayong pag-ingatan, malapit noon, hallelujah, lalong-lalo na sa naglilipan ng sakit, malapit noon, sa sanlibutan, malapit noon, patuloy mo kaming lukuban sa Santo Espiritu, malapit noon, banal na dugo, hallelujah, 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 at dalahin namin, malapit noon, aming binabit Honorable Pastor, malapit noon, hallelujah, patuloy mo siyang bigyan kalakasan, malapit ang pagkalooban ng mahabang buhay, malapit noon, 10 ng mga beloved Albera children, malapit noon, mga ginagamit mo sa iyong banal na basa, malapit noon, patuloy lang isan, malapit noon, hallelujah, hallelujah, pagpalain mo kaming lahat, pag-ingatan, malapit noon, hallelujah, ito pong aming samot panalangin, sa unang dalayan namin ginagalang pastor, sa pangalan mo ang pinakamahal na Jesus, in Jesus' name, amen, hallelujah, hallelujah. Amen. God bless you sa ating beloved Brother Denver Sarmiento. Lahat po ng mga pwede nating gamitin ng mga adult choir, mag-join na kayo ng practice para sa linggo. Makakanta po kayo yung ating mga pioneer choir na under observation. Mag-join na rin kayo ng practice para this coming Sunday, Holy Supper, makakanta na kayo. Mag-practice muna yung ating mga adult choir and pioneer choir para sa ating Sunday service. Kayo mga mag-breaking muna kayo dyan sa handa ng ating beloved Brother Oliver Bukat. Sige po yung mga magpapalayans, dito muna kayo sa gilid para kayo po yung maipag-pray. Praise the Lord, amen and amen. Hallelujah. Kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito, di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga't tanghali't gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ng Diyos. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus ang dugo niya'y nabuhos, kung
halaga ni Jesus. Saan man dalhin ang buhay ko, di ako makahindi sa